Hello po, welcome po sa Honey Talks. Ngayong hapon po, I'm blessed to have this lady po na mag-guest sa Honey Talk. I know her to be, masasabi kong small but terrible. Bakit po nasabi kong small but terrible? Kasi sa pagkikilala ko sa kanya, napakalaki po ng ano niya, ng pananampalataya niya. I've seen her grow from the beginning until she was given the opportunity na maging isang life group leader sa Hills of Glory, Hong Kong. Kaya kahit ano pong, doon ko masusukat na kahit ah, anong liit mo o anong laki mo, wala doon ang sukatan kundi sa puso mo. Today, I want to introduce to you my guest, si Sis Jane. Hello po! Hello, Honey Sis Talks. Jane. Thank you for giving me the opportunity na makarinig ng testimony mo ngayong hapon na to. And I'm so blessed to have you, really. Taga saan ka nga, Sis Jane? I'm from Bicol po. Bicolandia. Pag sinabing Bicol, Bicolano ang language. Opo, Bicolano. Pero dun po sa place namin is Tagalog pa. Kasi Bukana lang kami. Near lang kami ng Quezon City po. So yung mother language niyo is Bicolano talaga? Yes po. Parang Tagbik. Tagbik tawag nila. Tapos yung Bicol is yung mga ano niyo yung view niyo doon yung Mayon yung Yes po. Mount Mayon. Ano pong buhay sa Bicol? Masaya naman. Pero alam niyo po yun na but I'm proud to be a Bicolanos. But then, ayun nga, medyo pahirap na po ng pahirap. Sa Philippines actually, but then, tsaka sa Bicol, yung life, kasi lagi po kaming daanan ng bagyo. Kaya nga, Yes. yeah. Ang una kong tanong sa inyo, are you married or Hindi po ako married, dalaga po ako, and 30 na po ako, pero mukha lang po akong 18. kaya nga eh. Kaya na ang mga viewers natin maintindihan nila pag sinabing small but terrible. Di ba? Maliit. Since mostly kasi ng mga na naging guest dito sa Honey Talk, they are single mother, married, sa'yo since and the reason why they went to be to Hong Kong is to provide to their family. Pero ikaw single ka. So usually pag sabing single, kung ano yung kinikita mo, sa'yo lang, you will survive. So I'm amazed na despite na alam mo naman pag domestic helper, talagang yung trabaho natin mabigat. What made you, ano yung desire mo na bakit yung pinili mo maging OFW sa Hong Kong? Actually, Hong Kong is not on my plan po. Hindi ko talaga pinangarap because graduate po ako ng college. That's why I am expecting na magkakaroon ako ng trabaho sa Pinas na it will sustain, kasi though single po ako, I was a breadwinner of the family. Oh, I see. Kasi wala po akong kapatid, ako lang mag-isa, and meron po akong kapatid sa tatay ko po, pero he is a PWD. That's why ako lang po talaga yung Pag sinabi nating PWD, ano yung extreme? Is she ostet? He's late development. But hindi naman po siya aggressive. Mabait po siya. Late So, development. may continuing na support, kailangan yung medication niya, lahat. So that's your main reason na mag OFW. Yes. So ang pangalawang tanong ko, during pala ng nakapunta ka na ng Hong Kong, how is it? Anong buhay ng OFW? Nung una, talagang clueless ako nung nasa flight pa lang po ako. Sinabi ko na nun, nakita ko nga po yung post ko doon. Ang sabi ko doon, Lord, in my 20s, ikaw na ang bahala. Kasi 26 pa lang po ako noon. I was 26 nung punta ko dito sa Hong Kong. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Kasi ang naririnig ko noon, kapag DH ka, nakakatakot kasi minsan may syempre bata pa po ako noon. So ang understanding ko kapag DH ka, yung mga naririnig ko noon na pinapahirapan ng amo, ganto ganyan. Talagang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mabuting amo, ganon. And then,
the Lord is really good talaga on me. Kahit na nung mga panahon na hindi ko pa siya ganun, hindi pa ako nagsiserve sa Kanya, talagang mabuti siya sa buhay ko. So, you've been in Hong Kong for? 4 years po and 3 months. So, sa dalawa, kasi every one contract is 2 years, di ba? So, sa unang amo mo, do you think you are blessed? O doon ang struggle mo? Sa una po, nag-struggle talaga ako. Lalo na po nung second and, first and second, magsi-second year. Kasi dalawa po yung alaga ko. And since dalaga nga po ako, so wala akong experience magkaroon ng mahabang patience sa bata. Kasi wala rin po akong kapatid. Yeah. That's why, sobrang struggle sa akin, late matulog. And then, yung sahod ko noon, minimum pa. So, pinagkakasya ko siya to my family, para sa akin. And then, marami pang expenses. That's why, ang bigat. Araw-araw noon. That's why, kapag lumalabas ako noon, punta kami ng park, yun lang yung kasiyahan ko noon. Doon ko hinahanap yung pahinga na from Monday to Saturday na pagod. Doon ko nahanap sa park yung pahinga sa barkada. So, ibig sabihin yung time ng work mo, yung length of time is matatapos ka at magsisimula ka ng maaga talaga. Yes, Late ka po. matapos, magsisimula ka. Yes po. So, mostly kasi ganun yung lifestyle pag ang amo mo. Yung una mong amo is mainlander. Hong Kongese po sila. Hong Kongese, local sila. Then, actually, hindi naman po sila ganun ka worst kasi nakatagal nga po ako ng 2 contract sa kanila. But then, itong matatapos na po ako ng second contract, pinag-pray ko po talaga kay Lord. Sinurrender ko sa Kanya na, Lord, pagbigyan mo na ako. Maghahanap po ako ng bagong amo, but i-guide mo ako, Lord. Yeah. Ibigay mo yung tama na para sa akin. And talagang kapag pinag-pray mo talaga sa Kanya, He will give the best. Since nasabi mo na single ka, meron ka bang naiwan sa Pilipinas? Ay, wala po. Single po talaga ako, but in 15 years since high school, hindi ako talagang totally single. I am in a relationship. You had been in a relationship. Yeah. I have been in a relationship, but it was a wrong relationship. In 15 years. When you say wrong relationship, ibig sabihin, sorry to say the word, mistress or what made you say na it's a wrong relationship? In the same gender po. Oh, I see. Since high school. Kasi, to interrupt you, so ibig mong sabihin, from your high school, nagkaroon ka na ng relasyon, but always in the same gender? Yes. Oh. Yes po. Since high school. Kasi, brief story of my history po, yung mama ko po kasi, I came from a broken family. Okay. Yung mama ko po, namatay po siya when I was 6 months old. And then yung tatay ko, since wala siyang asawa, wala din siya lagi sa bahay. Lagi siyang nasa layasan, hindi ko alam. Umuwi siya, may dala siyang babae. Ganun. And then si Lola lang po yung nagpalaki sa akin. So longing ako. Longing ako ng guidance ng family ko, ng love. Kaya kapag nakakita po ako ng isang pamilya na may nanay, tatay, you question yourself. Yeah, naawa po ako sa sarili ko. Nagsiself-pity ako na, bakit sila meron nun? Bakit ako wala? Lumaki po akong ganun. That's why, nung nag-high school ako, doon ako na-expose. Sa same in gender. This kind of relationship po. Kasi nasa paligid ko, pare-parehas eh. So sabi ko, okay lang to kasi sila nga. Tsaka, ang nasa mindset ko noon habang pinagpapatuloy ko yon, okay lang to kasi wala naman akong tinatapakang ibang tao eh. Yun yung mindset ko na, though I know it's wrong, kasi may naririnig ako, I know that it is not on the Bible. But then, pinagpapatuloy ko kasi dun ko nakikita yung saya, yung love, the joy. Yes, and then the material thing, natuto din po akong mag-inom, I even smoke on a young age. So in that relationship, you find fulfillment sa longing na hinahanap mo? Yes, but alam niyo po yun na walang satisfaction. Yes. You keep on asking and asking. I'm still longing for something. I'm still empty. May emptiness sa heart ko na
hindi ko malaman anong kulang. Anong kulang, bakit ganito na masaya naman ako. But then, parang temporary, nawawala din siya. Parang there's something in my heart na may kulang sa akin. Ayun po. So, ano ang nagpabago sa'yo? Are you still in this relationship o meron bang nagpabago sa'yo na yung relationship na to is mali? Na-invite po ako sa isang church. Oh. It is Hills of Glory, Hong Kong. 2024, 2023, ganyan. Na-invite po ako ng friends of friends, and then pagpasok ko po doon, sabi ko, bago yun sa akin eh. Kasi I have never been before, kasi nung dito po ako sa Hong Kong, Catholic po talaga ako nag-church. Bago sa akin, kumakanta sila. Alam niyo po yung kanta nun is Still. When the oceans rise, and then that time, talagang timing, alam ni Lord na kailangan ko siya. That's why dinala niya ako doon. Kasi I am struggling that time sa friends namin. Sabi ko, ang saya dito. Sabi ko, tapos naging goal ko na po na gusto ko, invite ko yung mga friends ko. Sana gusto ko maranasan din nila to. Without knowing, you want to evangelize kung anong Yes, naranasan mo. kasi I really don't know evangelism that time po. Hindi ko alam na evangelism na pala yun. Uy, ang saya dito. Sama kayo sa amin next Sunday. Hindi ko alam na God is working on my life na pala that time po. She's nagre-redirect na siya sa iyo. Yes po. And then, di ba po sabi mo sa akin kung paano ko nalaman na it is wrong. And nagkaroon po ng New Life Retreat. Encounter New Life Retreat. Bago po yun sa akin kasi hindi ko pa po yun na-experience. So, ayun na, yung program na yun is to know who you really are in the eyes of the Lord. Then ko nalaman na, hala, ang precious ko pala. Na, hala, I am longing for love. I am longing for love of my family, for the love of people. But then si Lord, kahit hindi ako nila unahin, si Lord, ako pala yung una sa Kanya. Yes. Namatay pala siya para sa akin. Kasi I know na namatay talaga siya. I know na nabuhay siya. But then hindi ko naiintindihan yung kahulugan. Purpose, no? Yes po, yung purpose. The very purpose. That's why He died on the cross. Dun ko nakita kung ano yung sinakripisyo ni Lord na ibinigay niya si Jesus to save me, na hindi lang pala ako hanggang doon. I see light. Kasi nalaman ko na nung time na yon kaya pala ako longing for something because I was in a dark. Yes. Yan, and then I found light. I found light on that moment. Yes. Doon po na talagang doon ko na natagpuan yung real meaning ng pagmamahal, yung greatest love ni Lord. So, nung nadiskubre mo na ganun pala yung pagmamahal ng Panginoon, it's unconditional love sa atin. Then, have you ever think na isurrender na, ay, sandali, hindi pala ako sa tamang relasyon? Doon mo na ba na nasabi sa sarili mo? Yes po. Actually, nung mga nag-church pa lang po kami, mga 2 weeks, 3 weeks, palaging may sinasabi doon si Pastor Dan, na sabi niya, sa preaching niya na, if you want, na sabi ni Lord, may isang verse na sabi ni Lord, if you want to be my disciple, you need to love me first. You need to surrender everything to me. Sabi ko, Lord, hindi ba ako magiging disciple kung hindi ko siya kayang i-surrender? Kasi kasama ko po siya sa church. Okay. Sabay kaming pumasok. But then, ng pangalawang araw, doon talaga, nagkaroon na talaga ng conviction yung heart ko na, yes, Jane, you need to surrender it. If you want to serve me, you need to surrender it. And then, kinagabihan pong yun. It is mutual. Talagang sinorender po both namin. of you. Both Yes, of you. yes. And sabi ko nga po sa kanya, yung sabi niya, ang tanong niya sa akin that time, nakikita mo pa ba ako sa future mo? And I tell her na, hindi na. Sabi ko sa kanya, kasi ang nakikita ko ng future ko is nagsiserve ako kay Lord. Sabi ko sa kanya, mag-serve na tayo kay Lord. Alam niyo po yan na there's may luha, pero May iba galak. yung saya. Opo, iba yung saya. Kasi yun yung first time na break up ko na talagang hindi ako broken-hearted. Na may fulfillment sa akin na, Lord, this is your plan. Na
I know hindi, if this is really wrong, Lord, I know you can save the both of us. Okay. So are you still struggling ng after ng separation ninyo? Meron pa bang ah yung parang tinatawag pa rin yung kahinaan? Are you still struggling or you find joy in that decision? I find joy in that decision po. But then, I am just a human. Mm. Minsan talaga ang enemy, dun ko nakita yung talagang nagdo-double time siya to distract me na, Jane, hindi pa yan, hindi nadala ka lang, ganon. May mga times na ganon. But then, kapag pala, dun ko na na kapag may Holy Spirit na pala sa atin, nandyan na yung conviction na Jane, mali yan. You need to go back to your first love. You need to go back to the Lord. So, napakaganda nung when she altered the word, you have to go back to your first love. Yes. Napakagandang sabihin na kasi hindi lang sa salita may ginawa talaga siyang desisyon to prove na mabago ang buhay niya. Hindi lang yung basta-basta na struggle ng pamumuhay niya. Jane, after that relationship, after na nakita, ano ang nakita mong binago ng Panginoon base sa financial mo, sa family mo? How is it? Sobrang blessed. Doon ko po nakita na, hala, may purpose pala ako. Kaya pala ako nandito sa Hong Kong. Hindi lang pala ako helper dito. Kasi, kaya niya pala ako dinala dito, kaya pala clueless ako before, kasi may gagawin siya sa buhay ko. Na Jane, hindi ka lang helper dito sa Hong Kong. You will share my gospel here. You will share my glory here. Na hindi lang ikaw, Jane, you need to spread the good news na hindi lang ikaw ang kaya kong palayain. Kasi there's hope in Jesus. Yes, amen. Ganito, Sis Jane, 'di ba, you are in a triumph now. So during ng pag-serve mo, na ano ka ba, na-amaze ka ba na hindi lang na kailangan ka lang pumunta sa church, but then she has given you a ministry. How did you respond to the calling of this? Kasi it's not easy to handle life group. Alam mo yan, alam ko rin. Yes. So, but the joy on it, how did you respond to it? Actually, hindi pa naman po talaga ako as leader, pero binigyan na po ako ng opportunity ni Lord na bumuo ng group na kanina nga po, meron akong invite. Tapos sabi nila sa akin, hala, akala namin estudyante ka dito. Sabi niya, helper ka rin pala. Sabi ko, opo. Tapos ang sabi nila, kasi ang tingin namin sa'yo, parang hindi ka stress. Doon ko na Lord, thank you. Kasi sabi ko sa kanila, yes po, because it's the Lord. Kasi siya yung kasama ko. Kasi before, mga nagsasabi sa akin na ang stress mo tingnan, ganyan. But then natuwa ako kanina kasi there are people na alam mo po yung sinasabi na maging salt and light talaga tayo dito sa world, na nakikita nila yung ilaw. Nakikita nila na there's joy in me coming from the Lord. Yeah. And then, and it's not that na mag-share, kundi yung may natututunan din kasi ako po sa kanila Give and take na may kaya there's a purpose why we met, because Jane, may matututunan sila sa iyo, and ikaw may matututunan ka sa kanila, and you will know and you will extend the love na nakuha mo sa akin to them. Yeah, that's me. Yes, amen. So bale, you are continuing struggling, but then at the end of the day, ang saya, 'di ba? Sobrang Yes, saya. may fulfillment. So ang hinihingin ko sa iyo, to those who want to be an OFW, na gusto ring makikibaka dito sa Hong Kong, ano yung maipapayo mo sa kanila? Mahirap maging isang OFW. Kasi nandito yung struggle Lalo na ang dami ko pong nakikita sa Facebook na tumatalo na lang because of depression, because of anxiety. Hindi na nila kinakaya. But then, kung alam lang nila, kung makikilala lang nila yung, mararanasan lang nila yung power ni Lord, na kaya ni Lord mag-work sa buhay nila, mas gagaan Kasi hindi mo iti-take as punishment yung struggle. Iti-take mo siya as opportunity to God to work on your life.
Kasi si Lord, hindi siya papayag din talaga na hindi natin makita yung power niya sa buhay natin eh. Kasi that's our testimony na mai-share natin sa iba. Yeah. So, ang una is they have to look for a church. Yes. Yeah. Look for a church na talagang maglalapit sa'yo kay Lord and matututunan mo ano yung relationship na sinasabi nila, I have relationship in the Lord. Ano yon na ano yung blessing coming from it kapag may relationship ka kay Lord. Kasi hindi lang din sa lahat ng aspect po, kahit sa financial, mostly kasi financial talaga pag OFW kasi padala dito, padala doon, yung family. Ha, Kasi resibo na lang. yes. But then, kapag nalaman nila na ang source of everything talaga ay si Lord, gagaan lahat. Hindi ka... It is so amazing, no? Gagaan ang lahat, ma-restore ang lahat. God will always provide and protect us kasi alam niya kung ano talaga yung pangangailangan natin. As we end this episode, Sis Jane, I would like to ask you, kasi I always ask this sa lahat ng mga guests natin, ano yung favorite verses mo na nakikita mo ito yung pinanghahawakan mo talaga as you continue your journey here bilang having a ministry in the church at bilang OFW? Ako, ang lagi kong dala-dala na Bible verse is yung Matthew 6:33. It says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang gusto ko dun yung all these things eh. Kasi, totoo yun na talaga na kapag hinanap mo siya, ibibigay niya sa'yo kung ano yung desire ng puso mo in His will. Kasi ang Lord, hindi naman siya magbibil sa atin para mapahamak tayo. Yung will niya is for the best of us, for us. That's why, kapag hinanap mo siya, kapag siya yung inuna mo, kapag siya yung priority mo, mamamangha ka na lang talaga sa how great is He, how amazing is He. Kasi, totoo at tapat siya sa mga pangako niya. Actually, yung family ko, they are experiencing God's power, God's provision. Nung natuto na ako na mag-seek kay Lord, natuto na akong i-prioritize si Lord, kahit family ko damay sa blessing. That's how God is amazing. It's a very, very strong testimony na kaya tayong mga OFW, kahit ako, always seek God. Kasi yun ang pinanghahawakan natin. Kasi as an OFW, we have always alibay to ourselves. Napagod tayo, may mas mabuting magpahinga, mabuting dito na lang muna. Kasi yun ang sukatan na we have the fighting spirit na baguhin yun, na kailangan natin unahin si Lord sa anumang bagay at aspeto ng buhay natin. So, the things that we have learned from our guest today is always seek God. Lahat magpapalo na yan. Kaya po, thank you for watching this episode and salamat po. Please subscribe, like, and comment. Tap to the notification para sa ma-update kayo sa mga bagong episode. Bye! Bye-bye! Glory to God! Bye!